Dito ba tayo? Tuloy po tayo na kapikit. Please Lord, naman po Lord. Papasaran na po kayo Panginoon na narito po kami Panginoon. Hallelujah. Ingatan niyo po kami po Panginoon na mapalit Panginoon. Lord, salamat po Lord. Nandito na naman po kami Panginoon na makaparinig po ang mga salita ng Panginoon. Lord, buksan niyo po ang mga puso't isipan namin. Hindi lang po hindi lang po
makapanginig kayo ng salita ng Lord. Ano po Lord, ang bawat salita po Panginoon ay may sasamuhay po namin sa aming mga buhay Lord. Dinadalangin ko po Panginoon, isang style po Panginoon na nirang po Panginoon. Pakaingatan ko po sila Panginoon, ano man po Panginoon ang problema nila Panginoon. Ganito din po Panginoon ang mga bansa Panginoon na meron pong hindi pagkakawawaan Panginoon. Lord, kabutihan po Panginoon, ang maranasan po nila sa mga kakawain po nila Panginoon. Ganun din po Panginoon ang tatayang po Panginoon sa harapan po namin parang sa salita ng mga salita po Panginoon sa bastos namin po tagulo po Panginoon sa inyong likuran Panginoon para po salita niya Panginoon ay lubos po namin yung kaibigan at mga unawaan Panginoon. Lord, dinadalangin po namin ang kabutihan sa oras na ito. Dinakalakihan po namin sa tubuan sa madalas sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, pwede bang kumamay ka ng isang daan? Amen. Hallelujah. Pwede kang umikot, tapos kamayan mo yung yung mga makikita mo. Praise.
buhay ko, ito'y iyong iyong. Sumigaw sa balat ang lahat ng nilalang. Hulihin ang may kabalaan. Sumigaw sa balat ang lahat ng nilalang.
Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Patuloy mo, Lord, na ang ating Espiritu ay nagpupusi, nagpapasalamat, kinikilala ka ang aming Diyos. At sa oras mo ito, Panginoon, ngayong umagang ito, God, patuloy mo kami, Lord, na nagpapasakop sa iyo. Hallelujah. Ang banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang kumilos, ang pagpas ng puso't kaisipan ng bawat isa sa amin. Narito po kami, Panginoon. Handa akong makinig, handa akong kumain, handa akong unawain, Panginoon, ano bang salita, ihahayag mo ngayong araw na ito. Salamat po, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong katakilaan, na patuloy mong pinaparada sa amin. Mahayag, Panginoon, kung sino ako sa buhay ng bawat sa amin. Gamitin mo ako, Panginoon, itago mo ako sa iyong likuran, mahayag ang iyong kabutihan. In Jesus' name, in Jesus' name. Lahat may magsabi ng Amen. Naninibago ako. Naninibago po ako sa sound. Ang galis na nga ng boses ko, matinig pa yung sound. Di ba? Tama ba? Okay ba? Okay ba? Hindi ba masakit sa tenga? Ha? Malamig. Di ba? Medyo yung ano niya? Yung parang wala siyang echo. So, yan talaga yung normal niya. Amen. So, amen. Salamat sa Panginoon. Alam po ba ninyo yung ano? Yung speaker, pinagawa ko po nung Tuesday. Tapos kahapon, anong Friday, pinalo up ko. Ang nagawa lang yung mic. Tapos usapan na namin bukas, babalikan. Pagbalik ko bukas, kahapon, sarado. Ang wala, kasi buti na lang, biyaya ko ng Panginoon si brother, Janre, may nakaready. Ganyan ang Panginoon. Diba? Hindi niya hayaan na Pero ako naman, sabi ko, may speaker man o wala, mahayag at mahayag ang kabutihan ng Panginoon. Diba? Pero hindi pinahintulutan ng Panginoon walang speaker. Sapagkat alam niya na ang busis ko ay parang batang nahulog sa simento. Yung latang walang laman. Handa na po ba kayo? Kamustahin niyo nga po. Kumusta ka na? Ba't wala ka kahapon nung Sunday? Hindi, tapos niyo. Bababay na ako ngayon. Tayo po lahat na Tayo po lahat na naririto ngayon. Kaya nga tayo masasabi natin sa ating sarili na tayo ay mabubuting tao. Kasi bakit? Pagka-umpisa pa lang, tinuruan na tayo ng ating mga magulang ng tamang asal, mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Tama? Kaya naman hanggang ngayon, inaani natin yung mga turo ng ating mga magulang. Bagamat hindi natin perfect, hindi man 100% na nasunod natin yung gusto ng ating mga magulang, pero nananaig pa rin yung kabutihan na sabi ng ating mga magulang, yan ang dapat mong gawin. Di ba? Pero hindi mo makikakaila, meron pong mga tao na ngayon ay nasa mga kulungan, nagdurusa. Kasi nga po,
yung sinasabing huwag mong dapat gawin, ay nagawa nila. Di ba? Kaya naman yun ang naging katulan sa kanila ng mundong ito. Maging sa kumpanya, ganyan din po. Pumasok ako ng kumpanya, may mga rules and regulation. Dapat gawin at hindi dapat gawin. Pag binayolate mo yun, meron kang kapupuntahan. Ha? Meron kang suspension, possible pang matanggal ka. Di ba? Ganyan po laging sa pagsuway natin sa mga dapat at hindi dapat gawin, laging may katapat yan. Di ba? Ano ba? Ang gusto natin makakamtan? Siyempre gusto natin yung laging hindi tayo mahihirapan. Tama? So, huwag mong gawin yung hindi dapat gawin. Gawin mo yung karapat-dapat para sa ikatutuwid, ikagaganda ng iyong buhay. Kaya nga po ngayon, nagkakagulo ang ating mga politiko, mga pinuno ng ating bansa. Bakit? Nang ikaw ay niluklok dyan, sa pwestong yan ng tao, pinahintulutan ka ng Panginoon na maluklok ka dyan, meron ka rin dapat gawin at hindi dapat gawin. Kaya ngayon, nakapila sila sa interview sa ICI dahil sa mga hindi dapat nilang gawin na nagawa nila. Di ba? Yun ang epekto Yun ang epekto ng mga dos and don nung tayo high school, di ba? Di ba? Kahit nga yung mga yung mga kabataan ng araw, di ba? Pag tayo nakipagrelasyon, di ba? Pag tayo nakipagrelasyon, may nanligaw, kaya nanligaw ka, once na sinagot ka, nagkaroon na kayo ng relasyon, mayroon na yung dos and don para sa inyong relation. Pag hindi mo sinunod yun, away kayong away. Hanggang mamaya, ayaw ko na sa'yo. Na-turn off ako sa'yo. Di ba? Ibig sabihin, ang buhay po natin talaga, nakatuon sa dapat at hindi dapat gawin. Amen. Hallelujah. Nakuha na po niyo yung punto ko? Amen. Kaya nga, salamat, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ito yung dapat niyong gawin. Amen. At yung araw ng linggo, unahin naman ninyo ang Panginoon. Alam ng Panginoon ang inyong mga pangangailangan. Di ba? Ang sabi lang niya, unahin ninyo ako. At walang imposible. Lahat ng mga pangangailangan nyo, ipoprovide ko, sabi ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Kumuha po ako ng ating paksa ngayong araw na to sa aklat po ng Roma, chapter 12, verse 2. Anong dapat natin gawin habang nagmimisahe ng salita ng Diyos? Makinig, buksan ang tenga at unawain yung ating pinag-aaralan. At siyempre, hilingin natin yung paggabay ng banal na Espiritu upang mas lalo pa natin magkaroon pa tayo ng mas malawak na pagkaunawa. Di ba? Napakalawak po ng salita ng Diyos. Wala pong limitasyon lang. Yung lang ating pagkaunawa, yung lang pong ating kaispan, may limitasyon po yan. Amen. Sabi po sa aklat ng Roma, chapter 12, verse 2, ito po ay ASD version. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap, kalugod-lugod sa kanyang paningin. Amen. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, ang plano ng Diyos para sa iyo. Hallelujah. Mapapansin po dito sa ating pong paksa, may dalawang bahagi. Di ba? Sabi nga doon sa unang ginamit, huwag. Pagdating doon sa pangalawang bahagi nitong ating pong verse na ating tatalakayin, hayaan. Di ba? Doon sa unang part, huwag. Babala. Tapos pagdating naman dito sa pangalawang part, itong verse na ating sabi doon, hayaan. Di ba? May
encouragement, merong tanggapin mo, parang gano'n. Ito yung karapat-dapat sa'yo. Amen. Hallelujah. At naniniwala po ako, sa buhay ng bawat tao na nilikha ng Panginoon, ang Diyos may plano. May plano. Kaya lang sa mga taong sarado ang isip, hindi bukas ang isip sa mga ganitong gawain, hindi makarating sa kanila kung ano ang plano. Ang alam lang nila is gawin lang nila kung ano lang yung gusto nila. Ang akala nila, pag sila yumaman, nakanta nila, yung gusto nila, yun ang plano ng Panginoon para sa kanila. Hallelujah. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Glory to God. Ilang Sunday na lang po, papasok na tayo sa bagong year. Hallelujah. At marahil itong verse na ito ay nagpapaalala po sa atin. Napapasok na naman tayo sa bagong taon. Mapasin po niyo yung cruising water, sumasabay sa taon, napubos na rin. Di ba? Napanong kanina, tama? Oh. Di ba? Nagpapasok na naman po ang bagong taon. Kaya nga po, tamang-tama ito. Paalala po sa atin. Itong verse na to. Oh. Kayo, mga mananampalataya, sabi ng Panginoon, kayo na aking mga anak. Ito ang paalala ko sa inyo, ha? Pagbasok ng bagong taon, ng 2026, ito dapat. Meron kayo dapat na limitasyon. Hindi pwedeng pag ginusto nyo, gawin nyo. Hindi pwedeng pag inibig nyo, gagawin nyo. Diba? Hallelujah. May limitasyon po, may limitasyon. Sabi nga po, ito po, ang gagawin po natin dito, iisa-isahin po natin yung mga salitang ginamit po dito na pangkaraniwan nating nagagamit. Pang araw-araw nating nagagamit. Ito pong Roma chapter 12 verse 2, ito isang panawagan sa mga Kristiyano na huwag hayaang ma-influensyahan ng mundo ang kanilang pag-iisip at pamumuhay. Sa halip, dapat nilang hangarin ang isang patuloy na pagbabago sa kanilang pag-iisip upang maunawaan at maisagawa nila ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Ano pong sabi? Ito daw, verse ito ay panawagan. Ang sumulat po nitong Roma chapter 12 verse 2, ang sumulat po nito ay si Apostle Pablo. Pero siyempre, ang ating Panginoon, na ginamit lang ang ating Apostle Pablo. Nananawagan po. Ito po ay panawagan para doon sa mga mananampalataya na. Sa mga mananampalataya. Okay, pag-usapan po natin yung salitang huwag. Bata pa lang, naririnig na natin yan. Bata pa lang, alam na natin na yung salitang yan ay makapangyarihan. Naalala mo na naman yun eh. Babala. Delikadong maligo. Huwag. Babala, di ba? Pag sinabing huwag, ang marami pong kahulugan, kasi kahulugan ng salita yan. Sabi nga po, bawal, hindi pwede, iwasan, ipinagbabawal, pigilan, tigil, tumigil. Ang dami pong kasing kahulugan ng salitang bawal. Na kung ano naman, at yun naman ang gustong-gusto nating gawin. Di ba? Parang may kapangyarihan, parang may pang-akit na sinabi na nga bawal, talagang susubukan pa. Hallelujah. Kagaya nga po sa apo namin. Yung dalawang apo na ay may kakulitan po talaga. Wag. Pero maya, mas lalo pa niyang susubukan. Di ba? Hallelujah. Ganon po ang kaisipan ng tao. Ganon po yung pinapaalam sa atin ng versikulong to. Bigyan po natin ng pansin ang salitang huwag. Amen? Amen. Hindi kayo kumikibo Parang, alam ko na yung salitang huwag. Di ba? Pero,
pagka umiral sa atin yung ating mga makamundong pagnanasa, nababiolate natin yan. Hindi natin nasusunod yan. Di ba? Kaya ang nangyayari, bandang huli, katapos-tapusan, ang ending, pagsisisi. Ngayon ko na-realize, mali nga pala yan. Sinabi na nga ito ng aking kaibigan, ng aking boss, ng aking magulang na hindi ko dapat gawin, bakit ginawa ko pa? Sinabi na nga ito sa church na hindi ako dapat papasok sa ganitong sitwasyon. Dahil ang kahantungan yan, pagsisisi, bandang huli. Diba? Kaya nga po ang salitang huwag ay makapangyarihan. Isang babala po yan, isang palaala na talagang hindi mo dapat gawin. Dahil negatibo para sa'yo ang kalalabasan niyan bandang huli. Minsan sa pangyayari pong pag sinabing huwag, dahil ayaw mo, dahil gusto mo, dahil pinagpilitan mo, wala, gusto ko to. Kayang-kaya ko to. Bandang huli, ma-realize mo talaga, tama nga pala. Tama nga pala yung sinasabi sa akin. Ako lang naging marunong para sa aking sarili. Pero dito po sa ating pinag-aano, mayroon po dito tinutukoy na ang sabi, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali. Tayo po, mga tao, talagang tayo po, mahilig po tayo na mangupya. Tama? Alin po yan? Lalo nung kabataan tayo. Nung ito mga magulang, ay mga kabataan ngayon, ganun din yan eh. Mayroong mga tinutularan yan eh. Nung una, nung ako'y kabataan pa, nung nasa kalakasan ko, tuwan-tuwa akong manood ng mga pelikula ni Lito Lapid. Fernando, hindi ko pa po ano ngayon. Pero talagang ano ko po nun. Tuwan-tuwa talaga si Lito Lapid. Tuwan-tuwa ako doon. Gustong-gusto ko yung kanyang mga pagtalon-talon, yung kanyang mga pag-i-exercise. Hindi ko malimutan pelikula niya. Hindi ko po pinopromote si Lito Lapid. Inaano ko lang po dito is yung salitang tularan. Ha? Kasi dito po kasi, tama-tama, papasok po ang New Year. Dapat yung pong ating tinutularan ay tama. Tama? Ha? Yung po ang pinupunto natin dito. Yun, balik po tayo. Ang gusto ko ng pelikula nun, yung pelikula niyang tungkat. Talagang, gusto talaga. Ang gawa ko po, nakukwento ko sa asawa ko, ang pinaka-exercise niya, talagang galing niya magbaras kung ano-ano. Ako ang sukatan ko nun, dahil ako nagpapasto ng kalabaw, meron pong anak siya na medyo malaki-laki na. Yun ang pinaka-exercise, nakikipagsukatan ako ng lakas doon. Ako na nga ito halos maghapon ng pawisan sa trabaho, nagagawa ko pang mag-jogging. Kasi may tinutularan ako. Di ba? Ang pinupunta ko ngayon, pinapaalala po sa atin na mayroon tayong pinagbabawal na sinasabi ni Apostol Pablo, bawal tularan. Ano yung tularan? Ano yung tularan dito na sinasabi niya? Yung mga pag-uugali ng mga tao. Amen. Hallelujah. Sabi po sa unang Korinto chapter 11, verse 1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ano po ba ninyo? Medyo napatanong lang po ako Balik po tayo sa salitang huwag. Kung gaano makapangyarihan ang salitang huwag. Napatanong lang po ako bigla. Balikan po natin yung salitang huwag. Sabi po doon sa Genesis chapter 2, verse 16 hanggang 17, verse 16, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Tinignan ko po dito nagsalita, dito nag-umpisa yung salitang huwag. Huwag sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Pagdating ng verse 17, maliban sa bunga ng bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ito na, huwag
mong kakainin ang bungang iyon. Sapagkat sa araw na kainin mo yon, mamamatay ka. Hallelujah. Kaya nga po doon pa lang sa Genesis, ginamit na ni Yahweh yung salitang huwag. Mayroon agad rules and regulation doon sa lugar. Si Eva at si Adam, pinatira na nga, nandun na nga sa lugar ng ng Eden eh. Ang mga leon, mga mababagsik na alam nating mga hayop, nahawakan nila, kaibigan nila. Ang kondisyon lang, huwag mong kakainin yung pero alam ng Panginoon, parang ako nakita ko, alam naman ng Panginoon yung kahinaan ng tao. Sinubukan lang ni Yahweh itong ating mga ninunong itong si Adan at si Eva. Alam naman niyo ang kwento sa nangyaring yun. Di ba kinain nila? Natukso sila dahil sa ano nangyari sa kanila? Napalaya sila. Doon sa Garden of Eden na sinasabing paraiso na kung saan hayaan sana ang buhay nila. Diba? Sinabi na nga, huwag. Hanggang ngayon, namana tuloy natin. Amen. Yung katitigasan ng ulo. Diba? Yung hindi pakikinig. Tinanagin ipikto ng ginawa ni Adan at Eva. Hallelujah. Kaya nga po yung mga violate sa babala, lagi po may konsekwensyan na hindi maganda. Doon na po tayo sa salitang tularan. Sinabi nga po, tularan. Unang Korinto chapter 11 verse 1. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Talagang meron po. Talagang tayong mga tao, likas na sa atin na mayroon tayong ginagayahan. Likas na sa atin na mayroon tayong tinutularan o ano pang salita na nga, nang kakapikat tayo eh. Diba? Tumitingin tayo minsan sa ating kapwa. Ganun siya. Ang gagawin natin, gagayahin din natin. Lalo sa mga anak, sa mga magulang. Gagayahin niya ang tatay niya. Gagayahin niya ang nanay niya. Diba? Amen. Parang manunungkot kayo. Ha? Hallelujah! Parang manunungkot kayo. Manaligas. Ha? Inaantok pa ba kayo? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam mo na, ang ganda nitong mensaheng to. Bagaman, alam na alam ninyo yung mga pinupunto natin dito. Ito po ay pinapaalala sa atin. Napapasok na naman ang New Year. Diba? Kaya mag-isip-isip na kayo. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, sabi niya, tularan ninyo ako. Gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kaya nga, sino ba kung tayo may tutularan, sino ba ang ating dapat tularan? Siyempre, yung mga lingkod ng Diyos na nauna nung una, na kahit na anong hirap, pagdurusa, yung kanilang ginawa sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi sila sumuko. Si Apostol Pablo, napugutan ng ulo yan. Si Stephen, si Esteban. Di ba? Anong nangyari sa kanya? Pinagbabato hanggang sa namatay. Pero hindi niya isinuko ang kanyang pananampalataya. Ang dami. Ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, tulad ko kay Kristo. Amen. Pero dito po sa verse na ating pinag-aaralan, tinutukoy nga po dito na sinasabi ni Apostol Pablo, ang huwag niyong tularan yung mga ugali ng mga tao sa mundong ito. Amen. Parang ang hirap unawain. Bakit? Yung mga katabi mo, mananampalataya na ha? Tao din naman yan. Pero
Kung atin po pagkakaunawain, pag sinabing pag-ugali ng mga tao sa mundong ito po yung mga taong nabubuhay lang sa kamunduhan. Nabubuhay lang sa kanyang mga pagnanasa, nabubuhay lang sa kung ano lang yung kanilang nakikita. Walang pagkakilala, walang pagkaunawa, walang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Hindi nila kilala. Sa salita lang nila kilala. Hallelujah. Talagang naramdam ko, parang tulog ang inyong diwa. Mali ba ako? O sadyang nag-aagaw lang yung init at saka yung lamig. Nakakaantok. Dito nga sa pagtayo ko dito may inaasahan ako sa mga nakaupo dyan. Mayroong do's and don't. Ano yun? Huwag kang tutulog sa oras ng preaching. Do's, dapat lagi kang ulan. Kahit na yung isip mo tulog. Hindi. Hallelujah. Okay, doon naman po tayo sa mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Sabi nga sa unang Juan, chapter 2, verse 15 hanggang 17. Sinasabi po sa verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Verse 17, mawawala ang sanlibutan, ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kita mo ninyo. Hallelujah. Anong sinasabi doon? Sa bandang huli, mawawala ang sanlibutan, ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Hallelujah. Alam na po natin to. Alam na po natin to. Lahat tayo ay mamamatay. Pero ang tanong, yung pangalawang buhay, mabubuhay kaya tayo, nandoon kaya tayo, kasama kaya tayo, doon sa mabubuhay magpakailanman, kung ang pag-uugali mo ay ganito. Sa verse 16, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay. Hallelujah! Kung yan ang paninindigan mo sa mundong ito, hallelujah. Sabi ni Apostle Pablo, huwag ninyong tularan ang taong mga ganito. Mali yan. Hallelujah. Sabi nga, lahat yan ay mawawala. Sandali lamang yan. Sandali mo lang i-enjoy yan. Bukas, wala na. Hallelujah. Hallelujah! Glory to God. Ramdam na ramdam ko yung lamig kagabi. Amen. Bakit ba tayo nagigiliw? Bakit ba natin masyadong kinagigiliwan itong mundong ito? Kasi ang sarap. Ang sarap kaya nung mas angat ka sa iyong kapwa. Ang sarap ng pakiramdam. Parang feeling mo lagi kang tinitingala. Ang sarap kaya na may bilyonis account kahit nagaling sa nakaw. Yeah. Hallelujah. Ang sarap kaya nung tatayo ka sa entablado at magsasalita nga doon kung ako'y inyong ibubuto. Diba? Glory to God. Ang sarap kaya ng pinanunood sa isang malaking screen at ang galing-galing mong umakting. Diba? Hallelujah. Ang sarap kaya nang may magarang bahay tapos ang katabi mo, mga barong-barong lamang. Piling mo, power po ta. Piling mo, angat na angat ka. Hallelujah. Pero sabi nga ng ating Panginoon, huwag nating tularan yung mga ganyan. Amen. Hallelujah. Hindi ko naman nila lahat.
na kapag ka mayayaman, kapag ka magaganda ang buhay, ay wala na sa Panginoon yan. Marami pong lingkod ng Panginoon, ubod ng yayaman. Di ba? Maraming artista, pero mga lingkod ng Panginoon. Maraming politician, pero lingkod ng Panginoon. Nadawit nga lang. Nadamay na. Di ba? Glory to God. Kabawan-bawalan po, kapilin-pilinan ni Apostol Pablo. Umpisa niya, bawal! Tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Amen. Dapat tayo ang kanilang tularan. Yun eh. Sabi ni Apostol Pablo, tularan ninyo ako. Diba? Nakita natin yung pag-uugali ni Apostol Pablo. Gustong-gusto ko yung laging talakayan si Apostol Pablo. Dangan nga lang, baka magsawa. Di ba? Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. Sa umpisa ng lahat ng ating pinag-aaralan, ipinapakita niya agad sa atin kung ano yung mga dapat na hindi natin gawin na ito ang kapupuntahan mo. Ito yung dapat mong hindi mo dapat gawin. Maliwanag na maliwanag po. Sinasabi na sa inyo. Glory to God, yung bang mga taong ang pag-uugali nasa mundong ito, mauunawaan ba nila yan? Hindi. Lalo po sila ay nasa murok ng tagumpay. Minsan nga walang-wala na, tingnan ko ninyo. Minsan, meron po akong kakilala. Tingin ko talaga, ako sa ikaw sa buhay, may sakit pa ang anak. I-share mo ang salita ng Diyos. Ang hirap pa rin paliwanagan. Ayaw pa rin yung tumanggap ng salita ng Panginoon. Mag-o-offer ako sa kanila. Pupunta po kami dito, mag-Bible study. Diba? Saka na lang po. Diba? Hallelujah. Ganun ang pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hindi nila nauunawaan. Sarado yung kanilang kaisipan pagdating sa mga makabanal na pamumuhay. Doon na lang sila sa kung ano. Di bali, may mga pausok naman. Di bali, mayroon namang tawas-tawa, may manghuhula. Diba? Hallelujah. Ako po, nagtatrabaho sa bangko. Ang dami kong na-encounter. Na iba-ibang pinagdaraanan ng tao. Hindi ko po ito sinisimi sa inyo. Inilalarawan ko lang sa inyo kung ano ang pag-uugali na sinasabi ng mga tao sa mundong ito. Naniniwala sa haka-haka, naniniwala sa sabi-sabi, ayaw maniwala sa sinasabi ng Biblia. Diba? Mga pag-uugali sa mundong ito, sabi ng hallelujah. Kaya nga, dito po ipinamumukha sa atin, ano ba talaga ang tinutukoy? Ano ba yung ibig sabihin ng pag-uugali ng tao sa mundong ito? Yun na nga po sabi sa verse 16, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki sa buhay na to. Hallelujah. Amen. Nakuha na po ninyo? At lang po yun. Ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito. Tatlong ugali lang po yun, pero napakalawak po niyan. Ha? Hindi na nga lang po natin gaanong i-elaborate. Doon naman po tayo sa salitang hayaan. Papasok na po tayo sa encouragement. Ini-encourage na po tayo ngayon. Kanina, ang pinag-usapan po natin kung ano yung mga dapat hindi natin tularan. Yung mga dapat na hindi natin gawin. Diba? Simple
lang, napakasimple lang ng mensahe ko nandiyan sa ano. Babala. Wahab, maligo. Sa lugar na ito, tama, kayo na kasunod doon. Katanda mo lang yung babala. Pero pag sinabing babala, delikado. Di ba? Dito naman tayo sa pangalawang part. Kita naman yun, di ba? Ano? Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos. Yung salitang hayaan. Hallelujah. Sa pagkaunawa nyo, ano yung salitang hayaan? Alam na alam natin yan eh. Alam na alam natin yan. Hayaan mo na. Pagbigyan mo na. Hayaan mo na gawin yung gusto niya. Hayaan mo na siya. Hayaan ko na dumating yung mga bisita ngayong araw na to, kahit na marami akong gagawin. Di ba kagaya ngayon? Hinayaan na muna yung mga gagawin nyo sa bahay. Hinayaan na muna ninyo yung mga personal nyong mga pangangailangan. At hinayaan ninyo na pangunahan kayo ng banal na espiritu na umupo dito. Amen. Glory to God. Actually, hindi po ako dapat ang magsasalita ngayon. Sabi ko sa asawa ko, yung mga kapatid natin doon, baka magsawa na sa akin. Pero alam ko, hindi kayo magsasawa. Ha? Amen. Hallelujah. Hindi naman ako yung dapat tingnan dito. Kundi tingnan niyo yung puso ng Panginoon. Kasi pag talaga ako yung tingnan niyo, talagang sasawaan niyo ako. Okay. Gusto ko pa sanang dagdagan, pero okay na. Hayaan! Ha? Hallelujah. Dito makikita po natin dito sa pangalawang part nitong usapin to, maging bukas tayo. Tanggapin natin. Hallelujah. Sabi po sa aklat ng Mateo 19, verse 14. Wala po hindi po na nilagay dyan, ni ganyan. Kasi maaga ko pong binigay sa kanya yung aking verse. 2 verse lang yung nakalagay sa kanya. Tapos nung pinag-aaralan ko, lumawak ng lumawak. Lumawak ko ng lumawak. Yung sa pag-aaral ko, natuwa nga ako. Punta ako sa asawa ko, say, nakakatuwa talaga mag-aaral ng salita ng Diyos. Hayaan mo lang na magbasa ka lang ng magbasa. Darating sa iyo ng pusa kung ano yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya tuloy lumawak ng lumawak. Hallelujah. At tingin ko po, hindi po natin ito matatapos. Pabigyan niyo ako, ha? Hindi po natin ito matatapos. Pero nakaka-excite po pag-aralan to. Hallelujah. So, doon po sa ating, sa tinalakay po natin ngayon, yung babala. Ha? May babala po sa atin. Sino ba ang ating tinutularan? Hallelujah. Sino ba yung dapat nating kopyahin? Sino ba yung dapat nating tingnan? Diba? Hindi tayo dapat mailigaw ng mga nakikita natin. Ha? Yung mga nakikita natin ng mata. Siyempre mata, ano ba nakakita din? Yung mga nakikita ng ating mata, sabi nga rin, pagnanasa ng mata. At huwag din nating tingnan kung ano yung gustong-gusto ng ating katawan. Akala mo lang, gustong-gusto mo yan, relax na relax ka, pagka nakamtan mo yan. Pero hindi mo na mamalayan. Mali pala. Diba? Ano pa yung isang pagnanasa? Ininto ko na po yung hayaan. Para makapag-focus po tayo doon sa hayaan. At ang pagmamalaki sa buhay na to. Yung pagmamalaki sa buhay na to. Diba? Akala mo lang ang lakas-lakas mo ngayon. Akala mo lang ang donong-donong mo ngayon. Akala mo lang punong-puno ang wallet mo ngayon. Diba? Kaya ikaw, baliwala sa'yo ang mga gawain ng ganitong gawain. Dahil nga, tingin mo, napakarunong mo sa buhay, madiskarte ka sa buhay, tingin mo,
huwag nating tularan yan. Dahil lahat ng yan, kung anong mayroon ka sa iyong buhay na nakamtan, yan ay galing sa Panginoon. Hallelujah. So, naikli lang po yung mensahe. Tama po ba? May nakuha po ba kayo? Ang pinupunto po ito, sabi nga doon, balikan po natin yung sinabi ni Apostle Paul, unang Korinto, chapter 11, verse 1, tularan ninyo ako, kaya ng pagtulad ko kay Kristo. Diba? Hallelujah. Hindi ko po sinasabing, ako'y tularan ninyo. Pero siguro, may makita po kayo sa akin na maganda, makalulugod para sa Panginoon at makalulugod, makabubuti sa inyo. Yun, gawin nyo. Pero kung meron po kayong nakikitang negatibo, hindi po pwede para sa Panginoon, alisin po ninyo yun. Pero ito po ang pinagdidiinan na ating Apostle Paul. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ganon katibay. Ganon kayabang. Di ba? Mayabang. Ang mga lingkod ng Diyos, hindi mayabang na pagmamalaki. Kundi ang pinagmamayabang niya, yung paano niya tinutularan ang ating Panginoong Hesus. Yung pagiging mapagkumbaba ng ating Panginoong Hesus, yung pagiging tapat sa pinagagawa sa Kanya, yung pagiging mapagmahal sa mga tao. Diba kahit na siya ay Diyos, kaya niyang iwasan yung pahirap sa Kanya, kaya niyang iwasan yung mamatay doon sa cross. Pero anong ginawa niya? Para sa pagsunod, para masunod ang kalooban ng Diyos Ama sa langit. Tuloy lang. Hallelujah. Tayo po tayo lahat. Amen. Glory to God. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Ha? Pati sa palakpak? Hallelujah! Glory to God. Kulang ka! Kulang ka yan! Kung gaano tayo pinagpala ng ating Panginoon sa buong isang linggo. Ay, sa klima lang sana natin yung ako'y napalakpak. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Pumikit po tayo lahat. Amen. Mapagpala nga aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Lord, sa muling pagpapaalala mo sa amin na patungkol sa mga kahinaan ng mundong ito na hindi namin dapat tularan. Na ang mga kahinaan, mga pag-uugali ng mundong ito, Panginoon, ay hindi makatutulong, hindi makapagbibigay sa amin, Panginoon, ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa amin. Patuloy nga, Panginoon, na kami iyong turuan. Patuloy nga, Panginoon, na sabihin mo sa amin, Panginoon, ang mga bawal naming gawin. Kagaya, Panginoon, ng napag-aralan namin ngayong oras na to, ngayong umagang ito. Salamat po, Lord, sa pagtuloy na pagbibigay ng babala sa bawat lingkod mo, sa bawat hinirang mo, sa bawat pinili mong mga anak mo, Panginoon. Salamat po, Lord. Sa mundong ito, Panginoon, para kaming tumatawid, Panginoon, sa isang ilog, Panginoon, na punong-puno ng panganib. Pero salamat, bago kami tumawid, Panginoon, bago namin tawirin, Panginoon, itong ilog na to, binigyan mo kami, Lord, ng babala. Tinuruan mo kami, Panginoon, ng mga hindi namin dapat gawin. Hallelujah. Lord, ilang sandi na lamang, papasok na naman ang New Year, at ito pong mensahe nito, Panginoon, amin pong panghawakan, Panginoon,
para sa bagong taon na naman na darating sa aming buhay. Salamat po, Lord. Salamat sa dilisay mong pag-ibig sa amin. Na lagi mo kaming pinapaalalahanan. Na lagi mo kaming itinutuwid, Panginoon, kung kami may nagagawang mga pagkakamali. Salamat sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. At dalangin ko po, Lord, sa mga anak mo na naririto ngayon, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Lord, na dinala mo sa lugar ito, Lord. Patuloy, Lord, yung paggabay mo sa buhay nila. Pag-iingat, pagpapala, ay maranasan nila, Panginoon. Salamat po, Lord, sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Nagkakaroon po tayo sa pagbabanal na hapunan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, God. Isa na naman kami, Panginoon, na makakapagbahagi, tatanggap ng iyong katawan, ng iyong dugo, sa pamamagitan ng mga tinapay at inumin ito, God, na nasa aming harapan. Tunay nga, Panginoon, nasalagsikin mo ang aming puso, ang aming isipan, ang aming buong pagkatao, Panginoon. Gawin mo, Lord, kaming karapat-dapat, Panginoon, sa pagtanggap, sa pakikisa, sa pagbabanal na hapunan ito. Bigyan mo po, Lord, ng kapangyarihan sa bawat isa ang pagbabanal na hapunan ito. Sa pagtanggap po namin ito, Panginoon, sa paghawak po namin ng mga elementong ito, God, hindi lamang, Panginoon, na parang kami nakikiayon lamang dahil ito yung nangyayari ngayon. Kundi, Lord, sa pagtanggap po namin, Lord, sa pakikiisa namin, sa pagbabanal na hapunan ito, meron kaming tapat, meron kaming tunay na pagkakilala sa ginawa ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, Lord, salamat. Hindi man kami karapat-dapat, pero sa pag-ibig ng aming Panginoong Hesus, sa kanyang sakripisyong ginawa, naging karapat-dapat kami. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Pagpalain mo ang tinapay at ang inumin ito, Panginoon, na aming gagamitin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, pamigay na. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Meron na po tayo lahat. Sabi nga po doon sa Mateo, verse 26,
kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Sige po, tangkapin mo natin, kainin mo natin. Hallelujah. Sabi po sa verse 27, kayong lahat ay uminom nito. Sabi naman sa verse 28, sapagkat ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Amen. Hallelujah. Tanggapin po natin. Istos po natin sa paghahari ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Salamat po, Lord. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Kami ngayon ay bagong tao na, Panginoon. Malawa, may marunong na pagkaunawa sa iyong salita. Kaya, Panginoon, nakita namin, Panginoon, yung mga dapat at hindi namin dapat gawin para sa mga taong pinili mo, hinirang mo. Salamat po, Lord. Salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Natako naman po tayo sa dapat gawin ng mga mananampalataya. Hallelujah. Nakala ko si brother Piano eh. Praise God. Amen. Hallelujah. Lahat po ba tayong ay pinagpala ng Lord? Amen. Hallelujah. Lahat po ng mga pinagpala ng Lord ay sumigaw ng hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Lord sa bawat buhay natin. Amen. Hallelujah. Sa isang linggo, muli tayong binigyan ng Lord ng kalakasan. Amen. Hallelujah. Maliban sa kalakasan, mayroon tayong kapayapaan. Ang spiritual na buhay natin ay kasama natin si Lord. Amen. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, dadakulin po tayo muli sa parte ng ating gawain, ang pagbibigay. Ang pagbibigay po ay isang pagbabalik na mga biyaya na nagmula sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Dahil ang lahat ng mayroon po sa atin ay nagmula sa ating Panginoon. Wala tayong pagmamayari, kundi lahat ay kay Lord. Amen. Tayo'y kanyang pinagkatiwalaan lamang. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang sabi nga sa Matthew 5, verse 5, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Amen? Sapagkat napapabilang sila sa kaharian ng langit. Amen? Hallelujah. At mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan ng Diyos. At mapalad tayong lahat, mga kapatid, sa pagbibigay po natin, si Lord din ang magbabalik sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya lahat po tayo magbalik sa ating Panginoon. Amen. Magbigay po tayo ng may kagalakan. Amen po. Hallelujah. Tata na po, magbigay na po tayo. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Siya na bababakhande. Hallelujah, Jesus. Lord, hallelujah. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, Lord. Hallelujah. Na ikaw ay aming mapapurihan, may taas at maparangalan, Lord. Hallelujah.
ikaw lamang, Ama, ang aming Diyos na nag-iisang Diyos. Hallelujah. Ikaw lamang, Ama, ang aming provider, Lord. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Ama, itinataas ka namin, pinaparangalan ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Lord. Hallelujah. Lord, ano man po ang mga pagkukulang namin, nagawa namin kasalanan sa iyo, Lord. Hallelujah. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, Lord. Hallelujah. Sa aming mga nagawang kasalanan, Lord. Hallelujah. Maliit man ito, malaki, Lord. Hallelujah. Ito man po'y sinasadya o hindi, Lord. Hallelujah. Lord, hinihiling po namin ang kapatawaran mo, Lord. Hallelujah. Na kami po'y pagpalain sa bawat nagawa namin, Lord. Hallelujah. Ay sa iyo namin mayahandog sa iyo, Panginoon. Lord, hallelujah, maging karapat-dapat po kami sa iyo sa pagdating ng takdang panahon ng iyong pagbabalik, Lord. Hallelujah. Lord, hinihiling din po namin sa iyo, Lord. Hallelujah, na ang lahat ng ito na kaloob ng aming mga kapatid, Lord. Hallelujah, na ito'y ibinalik nila, Lord. Hallelujah, ng may taos puso na pagmamahal, Lord. Hallelujah. May kagalakan po silang nagbalik sa iyo, Lord. Hallelujah. Lord, pagpalain mo ang bawat isa ng mga nagkaloob na ito ng mula sa kanila, Lord. Hallelujah, na ibinalik para sa iyo, Lord. Hallelujah. At ito, Lord. Hallelujah, ay magagamit ito sa iyong gawain upang mapalago ang gawain mong ito, Lord. Hallelujah. Dito sa Ginabon, Lord. Hallelujah. At patuloy na ikaw ang gumabay, Panginoon, sa pamamagitan naman ng iyong banal na Espiritu, Lord. Hallelujah. Na aming makakasama, Lord. Hallelujah. Sa lahat ng pagkakataon, Lord. Hallelujah. Pagpalain mo ang bawat isa, Lord. Hallelujah. Na nagkaloob na ito, Lord. Hallelujah. Ng mga kapatid namin, Lord. Hallelujah. Na ibalik mo sa kanila, Panginoon, ng siksik-liklik, umaapa na biyaya, Lord. Hallelujah. Upang patuloy nilang maranasan ang pag-ibig mo, Lord. Hallelujah. Sa bawat isa sa kanila, Lord. Hallelujah. Sa amin, Lord. Hallelujah. Kami po'y dumudulog din sa iyo, Lord. Hallelujah. Na pakaingatan mo po, Lord, ang bawat isa, Lord. Hallelujah. Bigyan mo po ng karagdagang source of income ang mga kapatid namin ito, Lord. Hallelujah. At patuloy na manalig sa iyo, Lord. Hallelujah. Nawa, Lord, ang lahat ng mga pagsisikap na ito, Lord. Hallelujah. Ay makamtan naman ng bawat isa sa amin, Lord. Hallelujah. Sa banal mong Espiritu, Ama, na maging maayos ang aming spiritual na pamumuhay, Lord. Hallelujah. Lord, i-bless mo rin po ang mga ginagamit mong workers, Lord, dito sa Barangay Ginabon, Lord. Hallelujah. Lalong-lalo na po sa aming Father spiritual na ginagamit mong mga pastors namin sa pamamagitan po ng aming pastors na itinalaga mo dito sa Ginabon, kaila Pastor Dante at Pastora Marisa, Lord. Hallelujah. Patuloy mong paningasin ang bawat puso nila, Lord. Hallelujah. Upang patuloy nilang sa katuparan ng nais mo, Lord, dito sa aming barangay, Lord. Hallelujah. At mas marami pa po silang mahayagan ng iyong banal na salita, Lord. Hallelujah. Sa pamamagitan nila, Lord. Hallelujah. Ay ginagamit mo, Panginoon, na mas marami pa pong makapakinig ng iyong banal na salita dito sa lugaring ito, Panginoon. Kaya, Lord, hallelujah, ibinabalik ko po sa iyo, Lord, hallelujah, ng aming papurit pasasalamat na ikaw ang maghari, ikaw ang manguna sa lugaring ito, Panginoon. At ang lahat ng ito na pinagkaloob na ito, Lord, hallelujah, sa amin, ay patuloy naming sa katuparan, sa kalooban mo, Lord. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, ikaw ang lamang mataas, maparangalan, at madakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen.
Please. Praise God! Good morning po. Tatako na po tayo sa announcement mga kapatid. Spirit in Fire Camp 2026. Ganyan po nito, Baguio. Nag-ipon-ipon na po tayo. O may naipon na po ba tayo? Ako wala pa po. Okay? Sama po tayo. Join po tayo. Apostolic teaching. 5 a.m. Monday to Friday po. Minsan po nakakapag-join ako dyan. Pero minsan din po, hindi. Sorry po! Join po tayo. Our daily journey. Weekday 6 a.m. Biya ko. Join po ang lahat. Kung sino po yung mga may load o may pang-load. Join po tayo. Prayer online, 7 a.m. Monday to Friday. Via Google Meet din po to. Mag-join po tayo, Sis Jessa. Amen. Roar Night, Monday to Friday, 8:30 a.m. p.m. pala. Via Google Meet po ito. Midweek Service Worship, Wednesday, 6 a.m. Sa ano po to? Sa Kulyat po ang binyo. Tama po. Join po tayo. Minsan po, hindi po ako nakakapag-join. Kay Nanay Luz po ito. Sa house po ni Nanay Luz. Imbitado po lahat makipag-join. Morning Watch. 5:30 a.m. every Saturday po. Sorry, Sis Lian. Hindi po ako nakapag-join. Saan po ang binyo? Saturday po to? Wala pa po. To be announced po. Youth Talk Fellowship, Saturday 3 p.m. Dito po sa church po natin, sa mga kabataan po. Join po kayo. Kaya lang hindi po nakapag-join yung anak ko kasi nasa Dasol po siya. Meron po siyang immersion, kaya hindi po siya nakapag-join. Yung mga ibang kabataan po, join po kayo. Prayer meeting, Saturday 7 p.m. Via Google Meet po ito. Lagi po tayong mag-join ng prayer meeting. Pero yung mga iba po kasi, naintindihan po kung walang load. Pero sacrifice po naman po sana mag-load po tayo. Hindi naman po siguro kalabisan ito sa atin. Sunday service, welcome home po. Dito po sa atin yan every 9:30 a.m. Kaya dapat po maaga po tayong pumunta para maaga din po tayo makapagpakinig ng pananasalita. Kingdom Kids, every Sunday, kasabay po ng Sunday service. Mga anak po, kapatid, pamangkin, kapitbahay, pakianagahan po sila. Hindi lamang po tayong narito, magyaya din po tayo ng ibang kaluluwa. Teacher Gisa, may presentation po ba ang mga bata? Yan po, meron po yata. Oy, dito na. Yan. Hit lang natin yung CMM. Hit lang natin. Smile muna. 1,
2, 3. Pa, tingin kayo. 1. Meron pang isang bata. Next. Yan, blouse na may. Okay. Ito. 1. Tingin muna dito, children. Well. 1, 2, 3. Okay, let's start. 1, 2, 3. Ang Liwanag. Diyos. Diyos. Mamamanoy. Mamakas. Puso. Tuwang-tuwa. Lakas. Malaki. Malaki. Naghihintay. maliit at Blooming. special. So, yan lang po. Sabay ba? Ayun na muna doon. Bilog na tayo. Hallelujah. Dito na po kayo, dito na po tayo ulit. Praise. Hallelujah. Inaimbitaan ko po kita dito sa bago po tayo mag-iwanan. Manalangin lang tayo muli. Yan lang ang dapat namin gawin bago tayo manalangin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ako kayo, ano po kayo ng makakahubingan ninyo? Di ba? Para balance. Amen. Natuwa po ako doon sa sinasabi ng isang nanay kanina. Sabi niya, itin na. Hindi daw yung pagkanta niya dito sa ano, yung pagsayaw niya. At nakita ko po doon, ang isang puso ng mananampalataya, dapat laging ganun. Di ba? Parang lagi po natin maramdaman, lagi hindi nyo narinig ko ngayong araw na to. Kaya sa susunod na Sunday, talagang aagahan ko para patuloy na mapunan yung pagkabitin ko sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Yung lagi tayong sabik sa Kanya. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Lord sa mga kalikutan, sa mga salitang itinarating mo sa amin. Salamat po Lord. Hallelujah. Ito po Lord yung kailangan namin sa mundong ito God. Upang wag pabarahan po namin Panginoon yung mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito Panginoon. At ang maging ugali po namin Panginoon ay maging ugali Panginoon ng mga lingkod mo na kagaya ni Apostol Pablo na ikaw Panginoon yung tinutularan. Hallelujah. Sa pag-iwalay po namin Panginoon, hallelujah, ang bawat isa, pagpalain mo Panginoon. Maranasan lagi Panginoon ang iyong pagsama, ang pag-ibig mo, ang kasaganaan, ang kapunuan Panginoon sa lahat ng aming mga pangangailangang spiritual. Hallelujah. Mga kapatid, muli babalik na naman tayo sa kanya-kanyang tahanan. At sa bawat araw ng ating buhay, laging maraming hamon. Pero ang babala po ng ating Panginoon, lagi po natin pagtunggan upang hindi po tayo mamamali at mapagwagian po natin Panginoon kung ano yung karapat-dapat doon sa mga anak na nagpatuloy sa pakikinig, sa pag-aaral ng kanyang salita. Salamat. Kumayo kayo, pagpalain kayo, kahabagan kayo, at biyayaan ng lahat ng inyong mga pangangailangan para sa mundong ito, God. Maraming salamat. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen.